Sa araw, isa siyang napaka-introverted na delivery boy. Araw-araw siyang nag-insayo kung paano makipag-usap at ngumiti, bago siya maglakas loob na lumabas ng bahay, ngunit kahit ganoon na ang pagsisikap niya. Sa tuwing nagtatama ang tingin niya sa iba, hindi pa rin niya maiwasan ang pagkabalisa at kusang pag-iwas. Ngunit kapag dumidilim na, nagiging henyong hacker siya na naghahari sa mundo ng internet. Sa kanyang pambihirang kasanayan, madali siyang nakakapasok sa virtual na mundo. Kaya niyang pasayahin ang mga investor. Nagpabagsak ng isang buong kumpanya at nagpasaya sa buong lungsod dahil sa kanya. Ngunit kahit na nakagawa siya ng ganoong kalaking ingay, hindi pa rin niya nakukuha ang pagkilala. Mula sa hacker legend na si Mr. X hanggang sa isang araw, isang pabigla-biglang kilos ng kanyang kaibigan ang nagpilit sa kanya, na magising at makatuklas ng bagong kakayahan. Pagkatapos nito, nagbago siya upang maging isang mahusay na tao sa totoong mundo at sa virtual na mundo. Sa loob lamang ng 3 minuto, na-bypass niya ang pinakamalakas na sistema ng seguridad ng ahensya. Ng mga ahente ng Aleman bago siya muling naglaho, bigla siyang kusang sumuko at naghandang ibunyag ang lahat sa pulisya. Walang nakakaalam na sa likod ng kakaibang kilos na ito. Isang kakilakilabot na katotohanan ang nagtutulak sa kanya sa kailaliman. Sa isang madilim na umaga, isang binatilyo na nasa edad 20 ang lumitaw sa pambansang tanggapan ng seguridad ng Alemanya. Ipinahayag niya ang kanyang sarili bilang isang hacker na may palayaw na who am I. Dumating siya upang magsumite ngunit pumayag lamang siyang makipag-usap sa babaeng investigador. Ang pangalan ko ay Hana at handa na ako sa recording equipment. Sinabi ng binata na matutulungan niya ang ahensya ng seguridad na mahanap ang hacker group na Clay, na gumawa ng sunod-sunod na krimen kamakailan. Ang FNS ay isang organisasyong dalubhasa sa pagnanakaw ng mga sikreto ng pambansang seguridad. Ang grupong ito ay may kabuuang 4 na miyembro, na hinahabol ni Hana. Sa loob ng nakaraang 3 taon, sa walang humpay na pagsisikap, nalaman ng ahensya ng seguridad ang mga pangalan ng 3. Ngunit wala pa ring anumang impormasyon tungkol sa huling tao. Ngayon, isang batang hacker naman ang nagsabing kaya kanyang tulungan na mahanap ang taong iyon. Paano naman hindi magtataka si Hana? Ngunit sa harap ng tanong niya, nagsimulang ikwento ng binata ang sarili niyang kwento. Ang pangalan niya ay Benjamin, namatay na ang mga magulang niya noong bata pa siya. Marahil dahil sa pagiging loner niya, walang gustong makipaglaro sa kanya. Mula noon, nagkaroon si Benjamin ng isang hindi makatotohanang pangarap. Iyon ay ang maging isang superhero, ngunit sa huli ay naging delivery boy siya. Nang sinasabi pa lang iyon ni Benjamin, biglang pinutol siya ni Hana. Sinabi niya na hindi siya interesado sa mga nakaraang bagay na iyon. Gusto lang niyang malaman kung mayroon bang impormasyong kailangan niya sa kamay ni Benjamin. Hindi sumagot si Benjamin, kumuha siya ng 4 na candy mula sa baso. At nagpakita ng isang magic trick kay Hana. Nang isang candy na lang ang natira sa kamay niya, sinabi niya kay Hana, na bawat detalye na ikukwento niya ay napakahalaga. Dahil ang mga hacker, tulad ng magic, ay umaasa sa mga trick na nanlilinlang sa paningin. Dahil sa mga karanasan noong bata pa, isang nag-iisang Benjamin na hindi makasama sa lipunan. Kaya inilaan niya ang kanyang buong isip sa mundo ng internet, at tila binuksan din ng Diyos ang isang pinto para sa kanya. Mula doon napagtanto ni Benjamin na mayroon siyang talento sa internet. Ito ang nagtulak sa kanya upang maging isang nangungunang hacker, na nagtatago sa madilim na mundo ng internet, walang nakakaalam ng kanyang pagkakakilanlan. Ang lugar na ito ay tila ginawa para kay Benjamin. Kahit na maraming world-class na hacker ang lumabas doon, ngunit sa kaibuturan ng puso ni Benjamin, iisa lamang ang kanyang hinahangaan. Siya ang super hacker na may palayaw na Mr. X. Walang nakakaalam kung sino siya pero kaya niyang pasukin ang anumang sistema. Hindi lang siya sikat sa mga hacker, matagal na rin siyang idolo ni Benjamin. Pagkatapos magkwento, biglang sinabi ni Benjamin na ang tunay na dahilan kung bakit siya naririto ay dahil sa isang babae. Ang pangalan niya ay Marie, kaklase niya noong high school, at siya rin ang babaeng matagal na niyang lihim na minamahal. Noon, tanging kapag nagde-deliver lang siya ng mga order niya nakakausap niya ito ng kaunti. At noong araw na iyon, aksidenteng nalaman niyang nag-aalala si Marie tungkol sa kanyang graduation exam. Kaya naman, nagkaroon ng isang matapang na ideya si Benjamin. Gagamitin niya ang kanyang mga trick para makuha muna ang exam questions. Ngunit ang mga tanong ay nakaimbak sa central server ng paaralan. Hindi ito maaaring direktang pasukin, kaya lihim na pumasok si Benjamin sa paaralan. Sa sandaling makagawa ng pasukan dito,
Halos hawak na niya ang mga tanong sa pagsusulit. Ngunit hindi inaasahan, nang makuha niya ang mga tanong, nahuli siya ng gwardya. Dahil wala siyang record ng krimen at walang idinulot na pinsala, si Benjamin ay pinagbayad ng 50 oras na community service. At sa panahong iyon niya nakilala ang isang lalaking nagngangalang Max. Pagkatapos ng ilang araw na pag-uusap, nagpakita si Max ng kakaibang interes sa kakayahan ni Benjamin bilang hacker. Kahit walang alam sa programming, si Max ay napakahusay sa pag-unawa sa psikolohiya ng tao. O sa madaling salita, napakahusay niyang manloko ng iba, dahil si Benjamin ay walang kaibigan at nakita niyang pinapahalagahan siya ni Max. Kaya sila ay naging magkaibigan, at sa pamamagitan ni Max, nakilala pa ni Benjamin ang dalawa pang tao. Isa si Stephen, na magaling sa programming at naghahanap ng mga butas vulnerabilities. Sa programa, ang natitira ay si Paul, isang eksperto sa hardware, na kayang lutasin ang halos lahat ng problema sa kagamitan. Dahil bata pa si Benjamin, nag-alok silang dalawa na ipakita niya ang kanyang kakayahan. Kaya naman nagpakitang gilas si Benjamin, at 30 segundo lang ang inabot. Mabilis niyang nahak ang electrical system ng lugar na ito. Dahil dito, hindi lang naging magkaibigan ang apat, kundi nagpa siya rin silang gumawa ng isang mahalagang bagay ng magkakasama. Gayunpaman, bago iyon, gusto ni Max na baguhin ang pagiging mailap ni Benjamin dahil kung sa hinaharap ay may anumang kilos. Ang ganoong ugali ay madaling mabunyag, sabi ni Max. Ang pinakamalaking butas ay hindi nasa programa o server, kundi ang tao. Pagkatapos ay ipinakita niya kay Benjamin kung ano ang social engineering. Nakakita siya ng kahon ng alahas at isang resibo sa basurahan. Pagkatapos ay pumasok sa isang maliit na tindahan sa tabi at sinabi sa empleyado na kulang ang ibinigay nilang 2 donut sa kanya. Nakita ang seryosong mukha niya. Ang empleyado ay natakot na mapag-alitan kaya't nagmadali siyang binigyan ng 2 tinapay si Max. Paglabas, sinabi ni Max kay Benjamin na basta't may kapal ng mukha, ay wala siyang hindi kayang gawin. Susunod, para sumikat sa madilim na mundo ng internet, 4 na tao ang nagplano ng isang espesyal na aksyon. Palitan ang video ng isang international meeting ng isang parody video. At para sanayin si Benjamin, pinayagan ni Max si Stephen. Naipasok si Benjamin sa bulwagan gamit ang pekeng papeles. Si Stephen ay aakyat sa ikalawang palapag para maglagay ng camera, habang si Benjamin ay kailangang umakyat sa plataporma upang i-connecta ang computer para sa presentasyon ng pulong sa kanilang network. Sa unang pagkakataon na ginagawa niya ito sa totoong buhay, si Benjamin ay labis na kinakabahan. Kahit nanginginig ang kanyang kamay, natapos pa rin niya ang gawain. Ngunit may napansin ang isang empleyado na may mali. Naaalala ang social engineering technique na itinuro ni Max. Proaktibo siyang bumati sa kabilang panig ng may pagkakaibigan. At talagang pinawi nito ang pagdududa ng taong iyon. Mabilis ding tumakas si Benjamin sa lugar ng opisyal na magsimula ang pulong. Ang video na ginawa ay nagpasabog sa buong bulwagan, 4 na tao rin ang gumamit ng camera. Para i-record ang lahat at i-post online, mabilis na lumampas sa 1 milyon ang views. At lahat ay labis na nasasabik ng marinig ang kwento. Muli na namang pinutol ni Hannah dahil ang mga kwentong ito ay walang kinalaman sa impormasyong kailangan niya. Bukod pa rito, hindi niya alam kung totoo o hindi. Bahagyang bumantong hininga si Benjamin at tuloy-tuloy na sinabi ang social security number. Ang dating universidad ni Hannah, alam pa nga niya na minsan na itong nagpa-abort. At mula noon ay hindi na ito maaaring magkaanak pa. Labis na ikinagulat ni Hannah ang mga salitang ito. Sa wakas ay napagtanto ng babae na ang binata sa harapan niya ay hindi pala basta-basta. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ni Benjamin ang kanyang kwento upang makakuha ng pagkilala mula sa super hacker na si Mr. X. Bumuo ang grupo ng isang organisasyon na tinatawag na Clay at nagdisenyo ng kani-kanilang maskara sa mga sumunod na panahon. Ginamit nila ang kanilang kakayahan upang patuloy na gumawa ng krimen. Sunod-sunod na pag-atake sa sektor ng pananalapi at mga tagagawa ng gamot na ito ay mabilis na nagpasikat sa kanila online. Ang mga video na ginawa nila ay naging usap-usapan din ng lahat. Pagkatapos ng hapunan, mayroon pa ngang nagsabing sila ay mga sugo ng katarungan. Kahit ang media ay sabay-sabay na nagulat, gustong malaman kung sino ang mga taong nasa likod ng maskara. Ngunit ang tanging gusto nila ay ang pagkilala ng idolo nilang si Ginoong X. Ngunit ang ikinadismaya nila ay direktang inanunsyo ni Ginoong X sa internet na hindi pa niya naririnig ang tungkol sa organisasyong ito. Labis itong ikinagalit ni Max, pala sa paningin ng taong iyon. Mula umpisa hanggang dulo, mga baguhan lamang sila.
Mula nang matuto ng kaunting social engineering techniques, hindi na naging kasing lonely ni Benjamin ang sarili niya. Nang gabing iyon, si Benjamin mismo ang lumapit kay Marie, ang babaeng matagal na niyang lihim na minamahal ng mahigit 10 taon. At unti-unting inamin ang nararamdaman niya. Bagamat hindi diretsahang pumayag si Marie, hindi rin niya tinanggihan si Benjamin. Kinabukasan, nagulat si Max nang makatanggap ng mensahe mula kay Mr. X kasama ang isang kumpidensyal na dokumento. Ito ay isang top-secret investigation file na ipinadala ng Cybersecurity Bureau sa European Police, na may nakasulat tungkol sa kanilang Clay organization. Na nagsasabing ang Clay ay isa lamang inosenteng grupo ng mga hacker. Hindi maihahambing sa isang tunay na sindikato ng krimen. Nang makita ang mga linyang ito, napagtanto ng buong grupo, gusto ni Mr. X na malaman nila na ang Clay organization ay hindi man lang karapat-dapat banggitin sa kanyang paningin. Agad nitong ikinagalit ni Max, sinigawan niya si Mr. X. Kasabay nito ay nanumpa siyang gagawa ng malaking operasyon, kahit si Benjamin ay nakaramdam ng paghamak mula sa kanyang idolo. Nakakahiya, kaya iminungkahi niya ang pagpasok sa German Intelligence Agency, isang ahensya na kasing antas ng hari. Sinabi ni Paul na imposible iyon, ngunit sumagot si Benjamin. Walang sistema ang ligtas, Max, agad na tumango bilang pagsang-ayon. Ang apat ay nagsimulang kumilos sa pinakakomplikadong paraan kailanman. Sumang-ayon ng buong grupo na imposible ang direktang pagpasok. Pagkatapos ng ilang oras ng pagmamasid, nagpasya silang magsimula sa tambak ng basura. Na dinadala palabas, sinundan nila ang truck ng basura patungo sa isang malaking planta ng pagproseso ng basura. Pagkatapos ng walang tigil na paghahanap, sa wakas ay nahanap nila ang impormasyon ng pinuno ng logistic ng ahensya ng intelihensya sa isang card. Sinasabi ng card na ang taong iyon ay isang mahilig sa pusa. Batay sa psikolohiyang ito, nagpadala ang buong grupo ng isang anonymous na email. At talagang, nang makakita sila ng isang cute na pusa, hindi na napigilan ng taong iyon na i-click ang link. Sa ganoong paraan, matagumpay nilang nahack ang computer ng taong iyon. Bagamat hindi sila nakapasok sa pangunahing server, sinamantala nila ang kahinaan ng logistics manager upang gumawa ng ilang access card dahil alam nila na nagtatago sa likod ng computer ay hindi kailanman makakapasok sa loob. Sa gabing iyon, 4 na taong nakasuot ng maskara na may hawak na access card ay dumaan ng maayos at pumasok sa intelligence agency pagkatapos iwasan ang mga nagpapatrolyang gwardya. Direkta silang gumawa ng koneksyon sa lugar at sinimulan ang formal na pagpasok sa pamamagitan ng maayos na koordinasyon ng buong grupo. Hindi nagtagal, matagumpay silang nakapasok, ngunit gaya ng sinabi ni Max kanina, ginamit lang nila ang printer para mag-imprenta ng ilang flyers na nagsasabing nakarating na sila dito. Nang magtagumpay ang lahat, binura ng grupo ang lahat ng bakas at nagtungo sa isang bar para magdiwang. Dito, muling nakita ni Benjamin si Marie, nagpalitan sila ng ngiti, ngunit hindi nagtagal. Pagkatapos ni Benjamin magbanyo at bumalik, nagulat siya. Nang makita niyang hinahalikan ni Max si Marie, nadurog ang puso ni Benjamin. Galit kang umuwi at ayaw mo nang makipag-ugnayan kina Max at sa iba pa. At sa sandaling ito, para patunayan na mas malakas ka kaysa sa iba, lihim mong ipinadala ang kumpidensyal na impormasyon mula sa intelligence agency na iyong dina-download kay Mr. X. At talagang nagulat siya nang makita niya ito. Hindi niya alam na ang kilos na ito ay naglagay sa lahat sa panganib. Kinaumagahan, habang nag-aaway pa sina Benjamin at Max tungkol kay Marie, inilabas ng media ang balita na may tagas ang intelligence agency. Ang mga lihim at especially iya ay pinatay, lumabas na ang kumpidensyal na impormasyon na si Benjamin. Ayaw-ayaw na dina-download ay ang listahan ng mga especially iya, na ipinasok ng ahensya ng impormasyon sa mga sindikato ng krimen. At pagkatapos matanggap ito, ibinenta ito ni G. X sa mga gang, nang magsimulang linisin ang mga especially iya ng ahensya ng impormasyon. Lahat ng atensyon ay nakatutok sa organisasyong Clay, dahil sila ang nag-infiltrate sa ahensya ng impormasyon, na nagdulot ng ganitong kahihinatnan, hindi na sila mga hacker, na mga kabalyero sa puso ng lahat, kundi naging isang tunay na organisasyong kriminal. Kahit na naging matagumpay sina Max at ang iba pa, hindi ito ang resulta na gusto nila. Isang tao ang nagmungkahi na tumakas agad ngunit matapos sundan ni Benjamin ang bakas ni Mr. X, natuklasan niyang ang kalaban ay miyembro pala ng FN's crime organization. Kahit na ito ay sinimulan ni Benjamin,
Sila pa rin ang naging mga isinabatas at si Clay ang naging target ng lahat. At ang paghuli sa kanila ng Cybersecurity Bureau ay tanong na lang ng panahon. Upang iligtas ang kanilang sarili, nagpa siya silang hanapin si Mr. X at isuko sa Intelligence Bureau. Sa huli, ang taong ito pala ang target na matagal nang gustong hulihin ng kabilang panig. Nagsimulang kumilos ang grupo, nagkunwari silang gusto nilang sumali sa organisasyon ni Mr. X, at tila hinahangaan din sila ni Mr. X. Sinabi niya na kapag natapos pa nila ang isang misyon, ay papayag na siya. Ang misyon na ito ay magtanim ng isang virus sa server ng European Criminal Police Organization. Gustong malaman ni Mr. X ang progreso ng investigasyon ng pulisya. Para sa kanila, anumang oras, tinanggap na ni Benjamin at ng grupo ang misyon na ito. Ngunit nagpa siya silang magtanim ng maliit na malware sa virus na iyon. Sa sandaling mag-login si G. X sa portal na ito, maaari nilang subaybayan ang kalaban. Ngunit may lumitaw na isang mahirap na problema. Ang gusali ng European Criminal Police Organization ay mahigpit na binabantayan. Sinubukan nila ang maraming paraan ngunit hindi sila makapasok. Kahit si Max ay aksidenteng natusok ang palad ng isang pako. Habang naghahanap ng mga butas, naramdaman ng buong grupo na ang pagkilos na ito ay maaaring mabaygo. Sa sandaling iyon, nakita ni Benjamin ang isang grupo ng mga estudyanteng bumibisita na papalabas. Aksidenteng nahulog ng isa sa kanila ang isang visitor pass. Kinuha ito ni Benjamin at nagpanggap siyang estudyante para makapasok sa pangunahing gate. Nagsinungaling siya na isa siyang estudyanteng kakagaling lang sa pagbisita. Ngunit naiwan daw niya ang kanyang wallet sa loob at nagtanong kung maaari ba siyang bumalik para hanapin ito. Sa una, hindi pumayag ang gwardya, ngunit dahil sa lalong gumagaling na husay sa pag-arte ni Benjamin, sa huli ay pinayagan pa rin siyang pumasok, at sinamantala niya ang pagkakataong ito para lihim na maglagay ng isang device na kailangan lang ng kahit anong computer. Aksidenteng nakakonekta sa device niya, maaari nilang gamitin iyon para magtanim ng virus at gumawa ng backdoor. Nagtagumpay ito ng hindi inaasahan pagkatapos nang ipaalam ni Benjamin kay Mr. X na natapos na ang misyon. Gumawa si Mr. X ng isang chat room na maingat na itinago at binigyan si Benjamin ng password para makapasok. Pagkatapos ay nag-usap silang dalawa sa loob. Ngunit nang ibigay ni Benjamin ang programa kay Mr. X, sinabi ng kabilang panig na nakita na niya ang panloloko ni Benjamin. Kasabay nito, nakuha rin niya ang litrato ng mukha ni Benjamin. Sinabi ni X na hindi ginamit ni Benjamin ang password na ibinigay niya, dahil isa pala itong IP tracker. Ngayon, hindi lang nabunyag si Benjamin, kundi inutusan din ng sindikato na patayin siya. Naramdaman ng panganib na paparating, hindi nag-alinlangan si Benjamin at nagsimulang tumakas. Kahit na nakatakas siya sa huli. Ngunit nang bumalik siya kina Max at sa kanyang mga kaibigan, natuklasan niyang lahat sila ay pinatay. Walang nakakaalam na dahil sa sarili niyang kapabayaan. Naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang mga kaibigan si Benjamin. Kinuha niya ang isang piraso ng balat ng itlog sa lupa. Alam niyang darating at dadating ang araw na hindi niya ito matatakasan. Kaya naman nagpa siyang magsumuko sa pambansang ahensya ng seguridad. Bago iyon, nakita rin siya ni Marie. Alam niyang nagnakaw si Benjamin para sa kanya. Nang mga tanong sa pagsusulit, nag-usap silang dalawa. Ipinangako ni Benjamin kay Marie na kung makakaligtas siya at makakabalik, dadalhin niya si Marie palayo sa lugar na ito at ang mga sumunod na pangyayari ay ang pagpunta ni Benjamin upang magsumuko sa pambansang ahensya ng seguridad. Isinumbong niya ang buong kwento kay Hannah. Umaasa siyang bibigyan siya ng bagong pagkakakilanlan ng ahensya ng seguridad at ilalagay ka sa programa ng proteksyon ng saksi. Siyempre mangyayari lang ang lahat ng ito kung matutulungan ni Benjamin si Hannah na mahuli si Mr. X, ang pinuno ng hacker organization na FN agad na ipinakita ni Hannah ang kaso sa kanyang mga nakatataas. Ngunit tila hindi naniwala ang mga nakatataas sa kwento ng binata. Sinabi ni Hannah na kailangan lang subukan kaya binigyan nila si Benjamin ng isang computer. Umaasang matutukoy niya ang tunay na pagkakakilanlan ni Mr. X. Ginamit ni Benjamin ang kanyang propesyonal na kasanayan upang magpanggap bilang si Mr. X at nagsimulang magpakalat ng mga alingaw gumawa siya ng isang pribadong chat room, at sinabing nakipagtulungan siya sa Security Bureau. Hindi lang para bantayan ang lahat ng kilos ng ibang hacker, kundi para rin magbenta ng mga tunay na dokumento nang malaman niyang naging traidor siya. Sa paningin ng lahat ay labis na nagagalit ngunit hindi siya makapasok sa silid.
Siguro ay naiinip lang siyang nakatayo sa labas, at nang mawala ang kanyang pagpipigil. Ginamit niya ang martilyo para pasukin si Benjamin, na tinanggal na ang kanyang maskara. Sinabi mo, ngayon alam ko na kung sino ka. Lumalabas na ang door-busting hammer na iyon ay lihim na nilagyan ng IP tracker. Ito ang teknik na ginamit mismo ni Mr. X noon. Ginamit ni Benjamin ang sarili niyang paraan para gumanti sa totoong buhay. Mabilis na natukoy ng National Security Bureau ang lokasyon ni Mr. X. Hindi inaasahan na ang sikat na super hacker sa loob ng mahabang panahon ay isa lamang 19 anyos na binatilyo. Tila natapos na ang lahat. Sinabi ni Hannah kay Benjamin na pagkatapos ng tagumpay, bibigyan nila siya ng bagong pagkakakilanlan, at isasama siya sa programa ng proteksyon ng testigo, gaya ng ipinangako. Gayunpaman, nang maghahanda na si Hannah na umalis sa pagmamaneho, bigla niyang naalala ang peklat sa kanang kamay ni Benjamin. Nakaramdam siya na may mali kaya para makumpirma ang kanyang hinala, lihim siyang pumunta sa bahay ni Benjamin. Doon ay nakakita siya ng gamot na Ritalin. Kaya naman naghanap si Hannah kay Marie, ngunit nang tanungin niya si Marie tungkol kay Benjamin. Sinabi ni Marie na kahit magkaklase sila noong high school, wala siyang anumang impresyon o anumang koneksyon sa taong ito. Samantala, sinabi naman ni Benjamin na sa panahong ito, madalas silang nagkikita, na talagang kakaiba. Kaya bumalik si Hannah sa ospital para mag-imbestiga, at nalaman niyang ang ina at lola ni Benjamin ay parehong may malubhang multiple personality disorder, at ang sakit na ito ay maaaring namamana. Lalo na kapag na-stimulate ng ilang uri ng gamot, madali itong lumala. Nang marinig ito, naintindihan na ni Hannah ang lahat. Pagkatapos mangolekta ng mas maraming ebidensya, bumalik siya sa interrogation room para kausapin si Benjamin. Tinatanong ni Hannah si Benjamin kung saan niya nakuha ang mga sugat sa kanyang kamay. Medyo nalito si Benjamin at hindi niya naintindihan ang ibig niyang sabihin, kaya sinabi ni Hannah ang kanyang mga natuklasan. Dumating ang pulisya ng Europa sa hotel para mag-imbestiga, ngunit hindi nila nahanap ang bangkay ng 3 kaibigan na sinabi ni Benjamin. Dahil si Benjamin ay may malubhang multiple personality disorder, kaya sina Max at ang iba pa na nakilala niya ay hindi talaga umiiral. Lahat sila ay mga karakter na inimbento lamang ni Benjamin. Ang organisasyong Clay ay siya lamang at lahat ng aksyon ay siya lang ang gumawa. Nang marinig ito, hindi matanggap ni Benjamin ang katotohanan. Sinabi pa ni Hannah sa kanya na ang 3 bala na ibinigay niya ay mula pa noong World War II. Kahit hindi ko alam kung saan niya nakuha, pero siguradong wala ng bakas ng ibang tao. Sa pagkarinig nito, halos bumigay na si Benjamin. Hindi niya matanggap ang katotohanang mayroon siyang dissociative identity disorder. At dahil sa sakit na ito, hindi siya isasama sa Witness Protection Program. Nangangahulugan din ito na kailangan niyang harapin ang panganib na habulin siya ng mga gangster anumang oras. Bumagsak si Benjamin at umiyak ng labis. Ang eksenang ito ay nagpatulo rin ng luha kay Hannah. Kung hindi lang dahil sa pagkalaglag, sana kasing laki na rin ng kay Benjamin ang anak niya. Ngunit ngayon ay wala na siyang magawa pagkatapos nito ay nagdaos ng press conference ang ahensya ng seguridad. Sa wakas ay inilabas nila ang kriminal na organisasyon na FNs. Ang mga patuloy na nagnanakaw ng impormasyong pang-especially iya kamakailan. Sa harap ng batas at hinahanap ang mga miyembro ng gang na nagpakita ng kanilang mukha. Ngunit si Benjamin dahil sa kanyang multiple personality disorder ay malapit nang ilipat sa lokal na korte. Nang ihahanda na sana ni Hannah na dalhin siya doon, nag-alinlangan siya. Sa huli, si Benjamin ay isa lamang biktima. Wala siyang malaking pagkakamali. Sa katunayan, mayroon pa siyang nagawa. Hindi siya dapat mapahamak dahil lang sa mga regulasyon. Kaya binigyan siya ni Madam ng pagkakataong baguhin niya mismo ang kanyang pagkakakilanlan. At nagpasya siyang hayaan na lang siyang umalis. Kaya pumasok si Benjamin sa data room. Mabilis siyang kumilos sandali, at pagkatapos ay lumabas silang dalawa. Tinatanong ni Benjamin kung paano niya ipaliliwanag ito sa kanyang mga nakatataas. Sabi ni Hannah, hindi sila mag-aalala kung saan napunta ang isang taong walang pangalan. Gayunpaman, umaasa siyang hindi na magiging hacker si Benjamin sa hinaharap. Bago umalis, muling ginawa ni Benjamin ang mahika para kay Hannah. Sinabi niya na napakasimple ng prinsipyo, kung malalaman mo ang sagot, mabibigo ka. Dahil gusto lang ng bawat isa na makita ang gusto nilang makita. Pagkatapos ng pagtatanghal, nagpaalam si Benjamin kay Hannah at hindi nagtagal pagkaalis niya. Pinulot ni Hannah ang 4 na parisukat na candy at biglang may naisip.
Lumipat ang eksena sa ibang lugar sa isang malawak na karagatan. Nakatayo si Benjamin sa kubo ng barko, nakatingin sa malayo, binago na niya ang kanyang pagkakakilanlan. At handa nang yakapin ng isang bagong buhay, sa sandaling iyon ay biglang lumapit sa tabi niya si Marie. Susunod sina Max, Stephen at Paul na pumunta. Ano ba talaga ang nangyayari? Bumalik tayo sa oras kung kailan si Benjamin tumakas mula sa pagtugis at bumalik sa hotel. Hindi napatay sina Max at ang kanyang mga kaibigan, ngunit dahil nabunyag ang pagkakakilanlan ni Benjamin, kailangan pa rin niyang harapin ang walang humpay na pagtugis ng sindikato ng mga hacker. Sa kritikal na sandaling iyon, hindi siya tinalikuran ni na Max at ng iba pa. Naisipan nilang gamitin ang sitwasyon ng seguridad upang bigyan si Benjamin ng bagong pagkakakilanlan. At tinarget nila si Hannah. Ang pagkalaglag ng kanyang dinadala ay ginawa siyang isang babaeng mayroon ng mga sugat, at siya lang ang makakahanap ng butas. Sa planong ito sa pamamagitan ng pagsasamantala sa dissociative identity disorder ni Benjamin, ginaising nila ang maternal instinct ni Hannah. Ang kanilang layunin mula simula hanggang dulo ay hindi ang witness protection program, kundi ang paglikha ng bagong pagkakakilanlan, kaya sadyang gumawa sila ng maraming butas sa kwento ni Benjamin at talagang natuklasan ito ni Hannah. Ngunit ang kalunos-lunos na kalagayan ni Benjamin at ang patuloy na pagtugis ay nagtulak sa kanya na pumanig sa isang ina na napilitang tulungan si Benjamin na magpalit ng pangalan, kaya naman naging perpekto ang plano. Ngunit ito na ba talaga ang huling twist? Walang nakakaalam kung ito ba ay isa na namang ilusyon matapos magkaroon muli ng dissociative identity disorder si Benjamin. Ang halaga ng isang pelikula ay nasa reputasyon nito. At ang halaga ng isang review ng pelikula ay nasa damdamin. Nagtatapos dito ang ating kwento ngayon. Salamat sa panonood. Ano sa tingin ninyo ang pelikulang ito? Mag-comment kayo sa ibaba ha.